kasi pilit nilang binabauna yung impeachment habang papalapit po yung pag-expire ng 1-year ban. Ang pag-expire ng 1-year ban nito is on February 6, 2026. Kasi ang gusto nilang i-impeach na yung ating Pangulong Bongbong. 2.2 billion pesos mula 2006 hanggang 2015. Allegedly mula sa drug money and other questionable sources. Ito yung rinibil ni dating Senador Antonio Trillanes as reported by Bira Files. Fact check, Duterte's joint bank account is with Sara, not his wife. Bira Files report. Leaders ng ating bansa. Tama po? Ganon lang yon. So last year, mga kababayan, 215 na members ng Congress wala sa iba-ibang distrito sa buong bansa at iba-ibang nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ano po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung impeachment ni Sara Duterte kasi pilit nilang binabauna yung impeachment habang papalapit po yung pag-expire ng 1-year ban. Ang pag-expire ng 1-year ban nito is on February 6, 2026. Kasi ang gusto nilang i-impeach na yung ating Pangulong Bongbong. Baliktad yung mga pag-iisip nito mga DDS. Yung gumawa ng mga kakatarantaduhan, korupsyon sa gobyerno na hindi pa po maipaliwanag mga kababayan. Yung multi-million confidential funds ni Sara na nilunok for just 11 days. Gusto nilang kalimutan na natin at turning the table against our president na maayos po ang paggagamit ng pondo, transparent at sumusunod po sa mga auditing rules. Pero yung malinaw na may papanagutan mga kababayan, gusto nilang iupo na presidente. Kahit wala pang eleksyon, gusto na nilang iupo na presidente. So pag-usapan po natin, bakit kailangan i-revive yung impeachment laban kay Sara Duterte. Bakit niya, Mr. Maravillas? Hindi po natuto si Sara. Paulit-ulit yung kanyang ginagawa. So sa puso po kasi mga kababayan ng lahat ng aligasyon laban kay Sara Duterte. Naalala ninyo, yung joint BPI account. May joint account sila sa BPI ng kanyang tatay kung saan mga kababayan reportedly dumaan yung 2.2 billion pesos mula 2006 hanggang 2015. Allegedly mula sa drug money and other questionable sources. Ito yung rinibil ni dating Senador Antonio Trillanes as reported by Bira Files. Fact check, Duterte's joint bank account is with Sara, not his wife. Bira Files report. False. Sabi dito, our verdict, the joint bank account in question is with his daughter, Vice President Sara Duterte, not his wife. Kasi yung claim po, sabi, sa asawa. Pero hindi pala. In the hearing, former Senator Antonio Trillanes presented a ledger of the Duterte's account, joint account, listing 2.4 billion credits. The actual total amount, he said, would be revealed only if the accounts were open. So kasabay nito mga kababayan kasi, ang mga bagong COA red flags at mga dokumentong lumalabas ay nagpapakita po na hindi nagbago yung pattern ng pag-abuso at mismanagement sa pondo ni Sara Duterte mula sa Davao hanggang sa DepEd hanggang sa OBP. Madaling sabi, parang yung kanta po ni Gary Valenciano, di na natuto. Pag ang isang public official hindi na natuto, kailangan talaga yung decisive action. At yung impeachment, kailangan talagang i-revive para kung talagang hindi siya nagkasala tulad ng laging claim ng mga Duterte, inosente sila. O di finally, maklear yung kanilang pangalan. Pero pag talagang totoo na nagkasala sila sa batas, sa pang-abuso, sa pondo ng bayan, kailangang mapanagot sa batas para po hindi na pamarisan ng mga susunod pa na inirasyon ng mga leaders ng ating bansa. Tama po? Ganon lang yon. So last year, mga kababayan, 215 na members ng Congress wala sa iba-ibang distrito sa buong bansa at iba-ibang sektor ang nag-impeach po kay Sara Duterte. Hindi po ito personal na galit.
Wala pong ganon tulad ng mga sinasabi nila. Walang personalan, trabaho lang po ito. Bilang mga lingkod bayan, mayroon po silang sinumpaang tungkulin to protect the interests of the Filipino people, lalo na po sa paggamit ng pundo ng bayan. So tinig ito po ng ating mga constituents sa buong bansa. Mga Filipinong pagod na po tayo sa katiwalian, di ba? Mga pangaboso at banta sa seguridad. So ito pong impeachment, hindi dapat ito mamatay dahil lang sa technicality tulad ng ginawa ng Supreme Court sa impeachment laban kay Sara. Kasi malinaw naman po sa desisyon ng Supreme Court, hindi po pinawalang sala si Sara Duterte. Hindi po binura yung krimen. Malinaw na sinabi po ng Supreme Court na hindi maaring lampas sa isa ang impeachment sa isang taon. Ngayon, maglalapse na po yon yung 1-year ban by February 6. So tama lang na i-refile mga kababayan yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte kasi hindi na siya natuto. Paulit-ulit lang, nga recidivist si Sara Duterte sa paggawa ng mali. Hindi siya po bagay sa public office. Ayaw niya ng accountability. So sa puso mga kababayan, ng lahat ng iskandalo na to ay yung joint BPI account, yung tinatawag na Duterte Billions, kung saan mula 2006 to 2015, over 2.2 billion pesos reportedly dumaan sa BPI joint account nila ni Sara sa Julia Vargas account ni Sara at ni Digong, kung saan sa 69th birthday ni Digong, 193 million sa 7 hiwalay na deposito. So ito ay mga kababayan, higit pa doon sa tinatawag na missing SALN entries. Posible po ito na mga kasong graft, money laundering at bribery. So sabi sa report, ang negosyanteng si Sammy Oy, flag bilang drug lord, allegedly nagpadala ng over 2.4 billion sa Duterte Link accounts, hindi na-deklara sa SALN. Kahit may deposits at verified receipts, account itinanggi ng mga Dutertes. Yung ombudsman mismo ang nag-validate ng transaction records. At matatandaan si Digong, tumangging pumirma sa waiver. Si Sara Duterte naglilihim sa likod ng kaalyado habang yung impeachment pinipigilan naman ng Senado. So kung totoong walang tinatago, bakit kailangan pang itago o ipaliwan ang joint account? Di ba, mga kababayan? Yun ang mga valid questions na dapat sagutin ng Vice Presidente as exposed by that former Senator Antonio Trillanes po. So dito po mga kababayan, nagsisimula ang pinakang blatant indication ng katiwalian po sa historya ng ating bansa, sa history ng Pilipinas. So yung latest po na COA red flags na nakita po sa Office of the Vice President just recently, ito yung patunay ng pattern na talagang nangangailangan na i-revive yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kasi hindi siya natututo. Paulit-ulit lang yung kanyang ginagawa. Nandun yung mga overpriced equipment na binili ng Office of the Vice President na flag ng Commission on Audit. Tapos ang ginagawa ni Sara, nagpapa-press con lang siya, magpi-press release, i-deny yung allegations. Yan anomalous laptop purchase, Vice President Sara Duterte dismiss allegations that their office purchased overpriced laptops, saying COA found no irregularities. Ganon lang ang style niya. Payag kayo sa ganon po? Na siya lang yung nagsasalita? Di ba ba? Ganon ang style ni Sara. Ayaw nang tinatanong, ayaw nang ginigisa. Kasi pag tinatanong, ginigisa siya, ayun, lumalabas yung totoo. Huwag tayo papayag sa ganong style mga kababayan. So, kapag tiningnan nating mabuti mga kababayan, malinaw po ng joint bank accounts at yung mga COA red flags, konektado po siya. Pareho silang nagtatala ng mga irregularities at questionable financial maneuvers po. Hindi basta technicality. Malinaw po, may pattern ng addiction si Sara sa financial abuse and mismanagement. At ang bagay na to ay hindi dapat ipinapawalang bahala. Tama po? Kung wala pong tinatago, dapat hindi natatakot sa investigasyon. Pero po, sa John Duterte bank account as exposed ni dating Senator Antonio Trillanes, plus itong mga COA red flags, yung mga latest red flags na sinabi ng COA, malinaw po na dapat hindi itigil yung proseso. So panahon na po na buhayin muli ang impeachment trial laban kay Sara Duterte para sa katotohanan, para po sa hustisya.
para po sa ating bansa, para sa Pilipinas. Hindi po pwede yung lagi lang niyang sinasabi, mahalin natin ang Pilipinas, pero tuloy ang korupsyon. Itigil ang gulo, tuloy ang korupsyon. Nasa likod nga ng panggugulo para hindi matuloy ang investigasyon, sila pa rin po mga kababayan. Di ba? Ginugulo nila ang Pilipinas para yung mga investigasyon laban sa korupsyon hindi na matuloy. Huwag ganon, mga kababayan. So, malapit na. February 6, lapse na po ang 1-year ban. Ikampanya natin dito sa ating mga congressmen. Pero may narinig na tayo na magpa-file revival ng impeachment case laban kay Sara Duterte. So abangan natin yung mga latest developments ng balitang yan, mga kababayan. Maswerte tayo ngayon, yung pinakang pogi sa Philippine Navy, si Commodore J. Targila. Ayan, nandito si Sir Bicol. Sir, kumusta po kayo? Hello po. Si Dante Maravillas po ako, tagahanga po ninyo. Magandang araw po sa mga supporters ni Sir Dante. Ayan. Nandito po tayo ngayon sa Bicol. Ano pala yung purpose ninyo pagbisita rito, Sir Jay? In coordination po to sa Department of Education, no? To the support of Secretary Sani Angara, we Yeah. are engaging our social studies teachers Yeah. para sa preparation natin sa pag-include ng West Philippine Sea Wow, sa napakaganda. curriculum ng Yeah. mga kabataan, no? Especially for 4th grade, 6th grade, and 10th grade. Para ma-educate sila talaga. Yes. Yan At na ngayon ang, malabanan natin yung spread ng fake fake news, news and misinformation. misinformation. So, yun pala. Ilang araw kayo dito, Sir? Kadarating ko lang kanina, ngayon pabalik na ulit ako ng Cebu. Cebu muna dahil na-engage pa ako sa Cebu tomorrow morning. Yeah. So ngayon, gusto kong makunan kayo ng update. Kumusta ngayon yung ating West Philippine Sea? Kasi masyadong busy ngayon sa napakainit ng politika. Medyo natabunan yata yung issue. Kumusta yung activity ng mga Chinese sa West Philippine Sea? Ang ating pong Philippine Coast Guard together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay pinaprioritize pa rin po natin yung deployment, Sir Dante, no, ng ating mga Coast Guard vessel dun sa mga areas na alam naman natin pangisdaan ng ating mga kababayang Pilipino. Ito ay alinsunod sa pag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na siguraduhin natin ang ating mga kababayang mangingisda ay malaya at maligtas nakakapangisda sa ating West Philippines. Di pa rin ba tayo tinatantanan ng mga Chinese Coast Guard and Navy? Well, hindi pa rin tayo hinihintuan, no? Ng China Yeah. Coast Guard, but at the same time, gaya nga na sinabi ng ating Pangulo, we're not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. Ito ay patuloy pa rin pinagpapatrolyahan ng ating po mga barko sa Coast Guard at ng Bureau of Fisheries. But so far, the last several days or weeks, walang yung anong ginagawa nun, binabangga tayo mismo. Wala naman tayong ganyan. Walang ganon. Successful po ba yung yung paghatid ng pagkain sa ating mga sundalo? Yes, patuloy pa rin naman natin ginagawa ito and also support ang ating mga mangingisdang Pilipino. Kumusta naman yung efforts ninyo para i-counter yung mga misinformation, disinformation, lalo na ng mga alam na ninyo, yung mga kaibigan ninyong vloggers? Well, we are getting the support of the mainstream media and Yeah. bloggers like Apa. you para magpakalat ng tamang informasyon at mapatuloy nating tindigan ang ating karapatan sa West Philippines. Yeah, so maraming salamat. Message po natin sa ating mga kababayang Filipino at pati yung mga OFWs natin. Well, ang atin pong mensahe, no, sa atin pong mga kababayan, of course, dito sa Bicol and other parts of our country and especially our OFW, kahit po wala kayo sa Palawan, wala po kayo sa Zambales, we need to understand na ito po ay hindi lamang laban ng mga tao sa mga pangisdaang lugar, the Yeah. coastal communities. Hindi lamang ito laban ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi lamang ito laban ng Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines. Bilang isang Pilipino, laban nating lahat ito. Kaya kailangan nating tindigan ang ating karapatan sa West Philippines. By the way, 26, simula na ng init sa politika. Anong mensahe po ninyo, lalo dun sa mga, alam na ninyo, kakandidatong mga, siguro, presidente, vice-presidente, senador, na, yung inclination parang pro-China? Well, we need to make sure, no, na ang ating mga mamayang Pilipino ay merong tamang impormasyon sa West Philippine Sea.
dahil we need to make sure ng mga mananalo by 2028 ay ang mga politikong sumusuporta sa ating laban sa West Philippines. The issue of the West Philippine Sea should be an election issue. Ito ay dapat nating maging panuntunan at batayan sa pagpili at pagboto ng tamang kandidato. At itong pakikipagtulungan ninyo sa DepEd, parte na ito sa pakikipaglaban natin sa misinformation, disinformation, Yes. to educate our young Yes. people. Sabi nga ni Justice Carpio, our fight in the West Philippine Sea is intergenerational. So we need to prepare our younger generation for them to be equipped with the right information and enough understanding why we're fighting for the West Philippine Sea and why we're fighting for it. Sir, Merry Christmas. Merry Christmas po. Maraming salamat. Sige po, bye-bye, Sir Che. Yan po mga kababayan, si Commodore J. Tariela. Aksidente po nating natagpuan dito sa Bicol International Airport sa Legazpi City. Pabalik na siya sa Maynila. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.